Simula sa susunod na linggo, huhulihin na raw ang mga tauhan ng LTFRB o ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang mga driver ng Grab at Uber na kolorum at yung mga walang provisional authority na bumiyahe. Nangangamba tuloy ang ilang driver na hinuhulugan pa ang mga sasakyan, pati na ang ilang mga commuter. May report si Mark Salazar. Naiipit sa dalawang peligro ang driver ng nasakyan naming Transport Network Vehicle Service o TNVS habang nagbabiyahe siya. Yung baka mahuli siya at pagmultahin ng 120,000 pesos o ma-impound dahil wala siyang provisional authority para bumiyahe. Napakalaking risk. Kaya nga po sana kung maaari, konting unawa lang. Sa tulad kong unemployed, LTFRB, sir. Kasi kung sa sarili ko lang, okay lang eh. Kaya lang meron maraming maasa sa akin. Ito pa, isa pa, yung sasakyan na baka mahila to o something. Hinuhulugan pa niya ng 20,000 kada buwan ang coaching ni-loan niya. Katunayan niya, natanggal ako sa trabaho. Buti po, may ganito ako. Kung wala akong ganitong Grab, paano na po ang buhay? Isa po ako sa nakikiusap sa LTFRB na sana kahit papaano, pansamantala lang naman po eh. Inamin ng Grab at Uber na 90% ng mga sasakyang nasa network nila ang walang provisional authority na bumiyahe. Kaya sabi ng LTFRB, kolorum ang mga ito. Sa susunod na linggo, ayon sa LTFRB, magsisimula na silang manghuli ng mga kolorum na TNVS driver. Pero sa gitna ng isyong ito, naiipit din ang mga commuter. Para sa akin, dapat hindi na alisin yun kasi mahirap sumakay ngayon sa mga MRT, minsan punuan, ganun. Yun na lang yung way ng mga commuters eh. Ayon sa LTFRB, mahalaga na may prangkisa ang isang pampublikong sasakyan. Kapag kolorum kasi, mas mahihirapang habulin o papanagutin pati sa pinansyal na aspeto sakaling masangkot sa aksidente. Mark Salazar, GMA News.